Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol held a press conference this afternoon. That and more stories from the upper chamber with Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, okay, ano yung key takeaways doon sa press con ni Attorney? Lord and Denise, mukhang sa ngayon hanggang sa July 28 or 29, yung opisyal na pagbubukas ng 20th Congress, ay mananatiling maghihintay ang Senado bilang impeachment court doon sa second compliance ng House, to be specific ng House Prosecution Panel. Ito yung attestation or communication na naisipagpatuloy ng 20th Congress yung impeachment trial. Kasi isa sa pinakahinihintay din sa ngayon ay kung sino nga ba yung mga bagong i-authorize na House prosecutors. Pero nung natanong din natin si spokesperson Attorney Reggie Tonggol tungkol doon sa ni-raise ni Senadora Risa Hontiveros kung maaari na nga raw sanang panumpain na itong mga bagong senator judges. Ang nasabi kasi dito, ayon daw sa Senate rules, depende ito sa existence ng presiding officer or ng Senate President. And since technically yung Senate presidency ni SP Chis Escudero ay natapos na nitong 19th Congress, titignan pa by the 20th Congress kung mananatili ba siyang Senate President or mababago ito. And then, in theory, then and only then, kung na maaari na nga ipag-swear in itong mga senator judge at doon na posible ring mag-roll out yung impeachment kapag nakapag-comply na rin itong second compliance ng House. Pero nung natanong din natin, possible kaya na mas maagang ipasa yung pangalawang compliance ng House prosecution. Ang nasabi dito ni Attorney Tonggol, kailangan sa 20th Congress ito mangyayari. Paano raw sila magsusumite nitong attestation ng continuation ng impeachment trial kung wala pa yung 20th Congress? So mukhang for now, in air of caution na daw ni SP Chis, nananatiling ganito muna ang kanyang galaw. So for now, until July 27 or 28, dun pa lang talaga natin makikita kung paano mag-roll out ang impeachment proceeding, which is currently at 55% na. So, sa madaling sabi, yung press con ay abangan ang 27-20. Parang ganon? Tama yan, Lord. So far, yan muna sa ngayon, even ang press, even inaantabayanan din ng impeachment court, yung magiging galaw din ng House Prosecution Panel. Kasi since naipasa na yung answer at cautelam ni Vice President Sara Duterte, nakapagpadala na rin, inaisumite na rin yung reply ng House Prosecution Panel, ang hinihintay na lang para makapag-reconvene yung impeachment court is yung pagpasok din daw ng 20th Congress, kung sino nga ba yung magiging Senate President, kung mareretain si SP Chis o magiging bago, para makita kung sino rin yung magiging presiding officer, para makapag-swear in yung mga senator judge. Pagdating doon sa impeachment trial proper, isa pa sa mga nasabi ni Attorney Tonggol is kailangan din daw muna pag-usapan yung mga question of legalities na nakapaloob doon sa answer at cautelam ni VP Sara. So for now, ito pa lang ang latest mula dito sa Senado. Meron bang tugon si Attorney tungkol doon sa yung second requirement daw para sa House, no? Ay posibleng patibong o trap? Hindi, kasi ito talaga, base doon sa June 10 na order ng Senado bilang impeachment court, dalawa talaga yung compliance na hinihintay sa House. Una, yung certification ng constitutionality nung pang-apat o yung ika-apat na impeachment complaint na inendorso ng House. Since naipasa na yon ng House last week, ang hinihintay na lang is yung second compliance nila. Ito nga'y attestation. Pero ang isa pa sa inaantabayanan nga natin, kasi nasabi din ng House Prosecution Panel na willing na raw silang makapag-authorize ng mga tatayong House prosecutors. Pero ang nasabi dito ni Atty. Tonggol, kung gano'n naman daw, hihintayin ng Senado bilang impeachment court yung isusumite nila. Kung kasama na rin ba dito yung pangalan ng mga authorized na House prosecutors. Pero better yet, pagsamahin na raw yung compliance at kung ano pang ibang isusumite ng House Prosecution Panel. Yung mga senador ba na mga graduating na? Sila ba ay, ano bang mga nakikita mo dyan? Sila ba yung mga nagliligpit-ligpit na? At kailan daw physical na mag-aayos-ayos yung mga freshman senators? Actually, kahapon din, yan yung ilan sa mga nasabi dito ng mga senador na hinihintay pa nila na magkaroon na sila ng kanilang mga opisina dito kasi patuloy pa rin yung pagliligpit dito. Kaya sa ngayon, matatahimik pa ang Senate building. Ang pupunta pa lang kasi dito ay yung mga senador na nagpa-file ng kanilang mga priority bill. Tulad ng mga lumipas na araw noong Lunes,
Pumunta na sina Senador Risa Ontiveros, Senator Joel Villanueva, Senator Erwin Tulfo. Si Senator Robin Padilla, hindi natin siya nakagila pero nag-file siya ng priority bills niya. And inaasahan pa natin yung mga natitira pa, lalo-lalo na sa mga papasok na mga senador, magsusumite na rin dito ng kanilang priority bills. Pero for now, pagdating dito sa impeachment trial o proceeding, 20th Congress pa talaga natin makikita yung pagrolyo nito. Kasi nagkakabilangan ngayon sa House, ano? Ibang media outlets binibilang, let's say, yung pinakamarami o pinakakonti ang mga na-file na bills. May parang ganyan ba sa Senado, Mary Mon? Sinong senador? So far, consistent na ang nakalagay sa mga priority bills sa mga senador dito, top 10 priority bills. So wala namang nagiging lamangan, wala namang nagpapakuntian dito. At ang nasabi dito ng mga senador, yung mga nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam sila, ang pinapangako nga raw nila, simula na itong kanilang panunungkulan, tututukan nila ang mga iyon. For some of the bills, babalikan nga raw nila yun para raw mas mapaigting na yung pagsasapasan nito. Isa pa dito yung napag-usapan nga na minimum wage hike, na titignan din natin kung itong 50 pesos ba posible pa bang madagdagan sa mga susunod na buwan. Oo. Mary Mon, may interview kami kahapon, representative ng Labor, no? Sabi, talagang tahasan nila na tinuturo si Chis Escudero daw ang responsable kung bakit hindi natalakay sa BICAM yung 200 pesos na increase supposedly. At siguro maganda kung may pagkakataon kayo, no? Matanong niyo, Mary Mon, kung anong reaction niya dito. May tanong ka ba? Totoo. Tinistan? Hindi, ako, agree ako sa iyo, magandang malaman kung ano ang magiging response dyan. Dahil siya yung talagang tinuturo. Pero, Mary Mon, just to clarify again, iniintay natin yung July 27, 28, tama ba? July 28 and 29. 28 and 29. Yes, kasi ang July 28, though opening ito ng 20th Congress, pero ceremonial pa raw ito. So yung inaasahan talaga natin na pagkikita-kita na ng mga kongresista at mga senador, mangyayari on July 29. So yung possible reconvening ng impeachment court, nakadepende ito if on July 29 ay ipapasa na agad ng House Prosecution Panel yung ikalawa nilang compliance. Then again, depende pa rin din ito sa magiging galaw ng House. At the same time, kung paano natatanggapin at ipoproseso ito ng impeachment court. So, abang-abang muna the next 3 weeks. On a scale of 1 to 10, gaano katindi yung nasayang yung hapon mo? Naku, baka hindi tayo makabalik dito pag nabigay tayo ng numero na yan. Pero ang inaabangan natin, hopefully, by the weekend ay magkaroon din ng updates muli mula sa impeachment court. Kasi isa sa tinitingnan natin dito, bago kasi sa kaisipan or bago sa kaalaman din naming mga reporter dito, yung idea nga na sa ngayon ay parang naka-hold itong kapangyarihan ni SP Chis Escudero bilang presiding officer. Pero ang nasabi dito ni Atty. Tonggol, it's on his cautious note. Kaya ganito raw, ayaw niya raw na magkaroon ng legal questioning kasi nga raw, titignan pa kung sino nga ba ang magiging Senate President who will then act as presiding officer for the impeachment court. So yung ibang mga proseso sa ilalim niya, yung sinasabi natin step 7 to 11, mangyayari raw talaga yun. Pag na-establish na itong 20th Congress, yung Senate President, yung presiding officers, and depending doon sa compliance ng House Prosecution Panel by July 29. Mary Mon Reyes, baka pwede mo rin isama doon sa aming patanong eventually, no? Kasi may isang kolumnista na, sabihin natin, veteranong kolumnista siya na ang sinasabi niya, etong si Atty. Tonggol daw ay spokesperson hindi ng Senate as an impeachment court, pero para lumalabas daw, parang spokesperson ni Senate President Escudero kasi hindi raw kasama yung iba pang mga senador sa konsultasyon. Parang it's just the attorney and Senate President Chis. Parang ganun daw. No? So, yung reaction din sa ganun. I-forward ko sa yung kolom mamaya, Mary Mon, kung sino yan. Okay. Sige. Mary Mon, ano kayong gagawin? Kung si Mary Mon, napaka-professional kasi, ano? Eksaktong-eksakto na ayos na yung prompter nung Mary Mon Reyes. May mga dagdag ka pa ba? May nais ka bang batiin, pasalamatan? Anyway, papasalamat kami sa iyo. Ang ating mobile journal na nasa Senado, si Mary Mon Reyes.